Kita mo yung kapatid mo, ang laki ng pinagbago. Kung umasta, kala mo boss na. Angel, what's happening? Ano po nangyari? Naku, Marco. Meron nagwawala dun sa loob. Baliw na yata. Oo. Miguel, ha? Miguel ka na sabi! Kapag hindi ka pa lumayas dito, ipasusundo na kita ng mental facility. Yan ang tinatawag na karma. Nakaganti na ako sa pampababoy mo. Nasira pa kita kay Mama. Alam mo ba, may naisip akong paraan para magbago yung isip nila. Marco, nakita mo ba si Mikay? Hindi. Bakit? Hindi kayo naglayas ni Mikay? Masasad lang po ako kasi aalis na po si Tita Angel. Daddy, Lola, pwede po bang dito na lang si Tita Angel? Ayoko po siyang mawala. Mikay, ano ka ba? Okay lang ako. Tsaka, dadalaw naman ako dito eh. Inay, kung papayagan ako ng lola mo. Tita, ayoko po mawala. Dito ka namin. Nang lalapitan mo Tita Angel mo, ha? Ma'am. Kahit magka-abandonment issues si Mikay. Baka we can let Angel stay. No way! Pinahiya nga niya ako sa mga amiga ko, no? Mas importante pa ba yun, Ma, kaysa sa well-being ng apo mo? Kita-kita naman natin how much they love each other. Isa pa, Angel is taking care of Mikay. Di pa okay si Vanessa, kailangan natin ng tulong niya. Yeah. I'm also worried for Mikay. Baka isipin ng bata, lahat ng mahal niya sa buhay, mawawala. Okay, fine. Angel can stay. Ako, tita, marami. Pero the minute na magwala ulit itong babae ito, Marco, kayo sisihin ko. Tita Sylvia, promise po, hindi na po talaga mauulit yun. Salamat. Veron, halika na. Paliguan natin itong batang to. Mikay, kailangan mo muna maglayas. Po? Hindi po ba mag-worry sa akin sila, Daddy? Pero yun lang yung paraan para magbago yung isip nila. Pero tita, baka ba yan? Minta nga lang yung hinihiling ko. Hindi mo pa mabigay. Sige, aalis na lang ako. Tita. Sige po, gagawin ko po. Talaga? Ako. Sana madama mo ang apoy. Sana mapansin mo na ako. Gulong-gulo kung ba naman kung sino pang inaasahan mo. Siya pang magtataksil sa'yo. Kung sino man yung kalugar. Gulong-gulo kung ba naman kung sino man inaasahan mo. Siya pang magtataksil sa'yo. Mikay? Nasaan na ba yung batang yun? Mikay! Diyos ko. Mikay? Yuhu! Ate Tony is here! Mikay? Where are you na ba, Mikay? Mikay, magpakita ka na. Oo, natatakot ako dito. Mikay? Diyos ko. Mikay? Yaya Tony is here, Mikay? Mikay! Ayoko dito. Ay, duwende! Diyos ko! Ay, sorry. May duwende naman pa. Wow. Sorry naman. Kaya naman ako sa tikbalang. Ay, wow. Okay Ayok. na. Ha? Nakita na si Mikay. Uy, talaga ba? Naku, thank you, Lord. Buti naman. Diyos Thank you, ko, Lord. tatakot Thank na. you, Angel Cabo. Alam mo, kung hindi dahil kay Angel, baka hanggang ngayon ay hinahanap pa rin si Mikay. Si Angel lang naman yung kakampi talaga ng bata dito sa bahay eh. Paano? Yung mga magulang, ibang priority. Naku, ikaw naman. May sakit lang si Ma'am Vanessa. Pero nung okay naman siya, alagang-alaga niya si Mikay. Pero sa totoo lang, iba pa rin ang pagmamahal ng tunay na nanay. Ay, naku. O siya, sige na, tara na. Baka umulan at ikasal ka pa, tikbalang. Ay, baka tikbala ko. Kala mo, hindi kita ang liit din ng hakbang mo. Nagigigil ako sa'yo. Bumalik ka dito. Sandali, antayin mo ko dito.
Angel, Kuya, maraming salamat sa pagkumbinsi mo sa nanay mo na dito ako magstay, ha? wala yan. Kung sa totoo lang, Angel, ako dapat yung mag-thank you sa'yo for taking care of Mikay. These past few months, ikaw yung tumayong mommy, pati na rin daddy niya. Ganun ko kamahal si Mikay. Kuya, ka muna. Okay lang, Angel. Hindi na ako umiinom eh. Kahit 1 round lang? Hindi na talaga ako umiinom. Simula nung dumating si Vanessa, I made a promise to myself na mag-focus ako sa pag-aalaga sa kanya. At syempre, hindi ko magagawa yun kung lasing ako, di ba? Sige, iwan ko na lang muna to. Baka magbago yung isip mo. Sige na, Angel. Papahinga na rin ako. Bukas kasi may maaga pa akong appointment kay General. Papatulong kasi ako sa kanyang hanapin kung sino yung pumatay kina Dad. Tuloy pa rin pala yun. Baka naman, kuya, kung matagalan kayo sa paghahanap, baka mas mahirapan ka mag-move on. Ano gagawin ko? Papabayaan ko na lang makatakas yung sumagasa kina Dad at Luigi. Angel, hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap yung taong yun. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nabubulok sa kulungan. Pasok po! Huwag po kayong mag-alala sa akin. Nahanap naman po ako kaagad nila Tita Angel. Sige na po, Mami. Matutulog na po ako. Anak, kung pwede ko lang sabihin, layuan mo si Angel. Pero alam kong hindi mo rin ako susundin. Bigyan mo lang ako ng konti pang panahon, ha? Para patunayan ko na si Angel ang kontrabida sa buhay nating lahat. Sakit pa rin, Lorraine. Tuwing naririnig ko si Mikay na pinipili na si Angel over me. Pero tinitiis ko na lang para sa mas malaking misyon natin. That's right, Bes. Mag-focus ka sa ebidensya. Okay? Yung solid na ebidensya na hindi mahanapan ng butas. Ebidensya na maglilink kay Angel sa mga krimen na ginagawa sa pamilya ninyo. Baka nakita mo yung ano pa. May tao ba rito? Kailangan ko malaman kung ano yun. Ate Vanessa? Sinong kausap mo? Hello? Ate Vanessa, sinong kausap mo? Hindi kaya kausap niya yung sarili niya? Ate, ano bang ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? As much as possible kasi ayokong may pumapasok na tao dito. You know, I want to keep Dad's memories untouched. Okay? Yaya, pakidala na lang si ate sa kwarto niya, please. Vanessa, halika na. Sige na, ate. Dito lang muna tayo, ha?
Huwag ka nang lumabas para walang gulo. Mag-siesta ka lang muna. Lex, ikaw na munang bahala dito ha. Pumunta muna kami ni Mama kay General Zaragoza. Sige kuya, ingat kayo. Binili na ako na rin si Yaya Veron na bantayan si Vanessa. Nagbili na rin ako kay Tony at Kat. Kuya, si Ate Vanessa. Nakakausap mo ba siya ng maayos? Well, one of the side effects of her medicine is meron nga siyang difficulty communicating. Naintindihan niya yung surroundings niya pero hirap siya makipag-interact kagaya natin. So, hindi pa niya kayang makipagkwentuhan sa iba? Hindi pa. Bakit mo natanong? May napansin ka ba sa kanya? Kanina kasi parang... Para siya... Ma, Tara na, hindi tayo pwedeng malate kay General. Lex, ano yan? May sinasabi ka? Wala. Wala yun, kuya. Baka akala ko lang. O paano anak, mauna na kami ha? Okay, bye-bye. Sige, yeah, let's go. Sisiguraduhin ko muna, kuya. Sisiguraduhin ko muna kung may kinakausap nga ba si Ate Vanessa. Hindi pa rin pala tumitigil yan si Marco sa paghahanap sa sumagasa sa tatay niya. Bawal ka pang kumampante. Hindi talaga. Tapos itong si Tita Silvia, cold pa sa akin. Ba't ka kasi nagwala ng ganon? Dapat, kinontrol mo yung sarili mo nung nakita mo yung uod. Alam mo naman kung ano yung ginawa sa akin ni nanay dati, di ba? Hayop siya. Hanggang ngayon, di pa rin mawala yung trauma ko dahil sa ginawa niya. Sigurado ako, kung normal yung ate mo, tawang-tawa sa'yo yun. Sunod yung kamalasan mo. Di bale. Hanggat hawak ko si Mikay, mananatili ako sa poder ng mga panganiban. Hoy! Hoy, ako na dyan! Kaya ko na to. Ay, sus! Alam ko na yan. Nagpapalakas ka kay Lord para maging okay na kayo ni Ma'am Sylvia, no? May nagtatanong ba ng opinion mo? Ano yun? Ano nga Sino yun? yun? May tao ba dyan? Tuloy mo nga to. Tita, nandyan po si teacher sa labas. Kakausapin ka raw po. Mikay, pwede mamaya na lang. Busy kasi ako, may gagawin. Tita, importante daw po kasi yun eh. Tsaka wala din po si Daddy. Kayo lang po yung pwede ko mausap sa kanya. Sige na. Kat, sunduin mo nga yung teacher nito. Kiara.
Mikay is one of our top ballet dancers sa class. Lagi po kasi kaming nagpa-practice ni Tita Angel. That's why pumunta ako dito to personally invite Mikay na makasama sa performance namin, The Nutcracker. Tita, please payagan niyo po ako. Matatagtagan lang ang rehearsal classes niya, but we will make sure na hindi ito makaka-affect sa studies niya. Okay. Sige. Yay! Thank you, Tita! Sige na, Mikay. Kat, ihatid niyo na si teacher. Ano, teacher? Yun lang ang nakasulat? Kiara at Angel? Wala na bang ibang detalye? Wala na. Hula ko ito yung last note ni Dad bago siya maaksidente. Hindi kaya ito yung gusto sabihin sa akin ni Dad nung tumawag siya sa akin. Tinawagan ako ni Atty. Carlita Panganiban. Meron daw siya nag-gather ng mga impormasyon na makakasolve ng kaso mo. Sabi niya may gusto siya sa akin sabihin na pwedeng makatulong sa kaso ko. Si Kiara. Kiara? Di ba yan yung best friend ni Angel? Yung lagi niyang pinupuntahan sa tuwing nawawala siya? Oo. Alam mo, never ko pa siya na-meet. Kapag tinatanong ko si Angel na pwede bang ma-meet ko si Kiara, palagi na lang siya may dahilan. Suspicious yan, ah. Ano kayang rason kung bakit hindi niya pinapakilala sa atin si Kiara? Hindi kaya kasabot na si Angel. Kailangan natin mahanap yung babaeng yan. Tulungan mo ko, Lorraine, please. Hahanapin natin siya. Kahit mag-hire ako ng 10 detective para halughugin ang buong Pilipinas, mahanap natin yung babaeng yan. Lorraine, sandali. Mamaya na tayo mag-usap. May naririnig ako eh. Saan na yun? Ano yung hawak mo? Notebook to ni Dad, ah. Kinuha mo to sa library niya? Ma! Lexi! Ingay, please. Ingay. Oh my God. You can speak properly? Maayos ka? Hindi ka mentally unstable? Niloloko mo kami. Lexi, I can explain. All this time, you were just pretending to be mentally ill. Ang sama mo, ate! Lexi, no. Bakit? Para kawaan ka namin? Lexi, no. Kailangan ko lang gawin to dahil kailangan ko maimbestigahan si Angel. Malakas kasi yung kutob ko na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Luigi at ni Dad. Oh, cut the crap, Ate Vanessa!
ako maniniwala sa'yo. Sa isang sinungaling tulad mo. Tignan mo yung notebook ni Dad. May entry siya dyan. Last page. Look. Sige na. Bago siya ma-hit and run, tumawag siya sa akin. May nalaman siya that could help with my case. Malakas ang kutob ko. Na ito yun. Si Angel pati si Kiara. Pero hindi niya nasabi yun dahil may pumatay sa kanya. Sinong Kiara? Yung best friend ni Angel. Look, sa kabilang page, sa likod. Nandiyan yung pangalan ni Agent Mendez. Binigay ko yan kay Lorraine para usapin nila. Para malaman nila kung ano nalaman ni Dad tungkol sa kanila. Exie, mukhang sila Angel talaga iniimbestigahan ng daddy mo. Please believe me. I'm being honest. Maniwala ka sa akin. But why would Dad investigate Angel and her friend? Bakit? Pwedeng kasabot ni Angel si Kiara sa pag-kidnap kay Mama at kay Trixie. At kung natunugan ni Angel na Dad is onto her, pwedeng yun yung motive niya to kill Dad and Luigi. And itong notebook lang yung proof na meron ka. Sana buhay pa si Dad para ma-explain niya lahat. Mas madali yun. Pero patay na si Dad. Hindi niya na ma-verify kung totoo yung mga sinasabi mo. Lexie, maniwala ka naman sa akin, oh. Says the person na nagkukunwaring may sakit sa isip. My God, ate! Ginawa mo kami tanga lahat. Lexie, nagigilty naman din ako sa mga ginagawa ko, eh. Pero ito lang yung naiisip kong paraan para ayusin lahat ng gulo. Lexie, please. Lexie! Congratulations, Sylvia. You are now the new president of the Ladies of the Immaculate Heart. Nako, salamat naman, Ingrid. Thank you for still considering me despite everything that I've been through. Well, let the one without sin cast the first stone. Wala namang perpekto. Lahat naman nagkakamali, pa? Ang mahalaga, nagsisi ka. Amen to that, Sister Ingrid. Excuse me po, mag-juice po muna kayo. Thank you. Thank you. Angel? Ay, ginagawa mo. Baka matayan mo naman ako sa inyo. Hindi po. Miss Ingrid, gusto ko nga po pala mag-sorry sa nangyari noon. Sana po mapatawad niyo po ako at mabigyan niyo po ako ng second chance. Parang po yung sa The Prodigal Son. Nagbabasa ka rin pala ng Biblia? Opo, lagi po akong sumasabay sa pag-Bible study ni Tita Sylvia. Dahil nga po sa kanya, bumalik po yung faith ko sa Panginoon. Salamat po. That's so nice of you, Sylvia. Thank you for your kindness. Why don't you bring Angel to the Ladies of the Immaculate Heart? We need young and new members. Bye, Sister Ingrid. Mag-iingat ka, ha? Thank you, thank you. Ma'am! Ma'am! Oh! Lexie! Ano nangyari? Excuse me lang po Ano,
Tungkol saan to? Sasabihin ako sa'yo. Tungkol saan? May kailangan kang malaman. Ano yun? Lexi! Ano yun? Si Ate Vanessa. Ha? Ingrid, pasensya na. Papahatid na lang kita kay Tony. Excuse me. Ma'am Ingrid, pasensya na po. Excuse me. Uy! What happened here? Vanessa! Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't hindi ka nag-iingat? Ikaw naman kasi, nagmamadali kang bumaba ng hagdanan. Love, ano nangyari? Ay naku, itong asawa mo, hindi nag-iingat bumaba ng hagdanan. Kung mamamatay ako sa nervous, asan ba kasi yung nag-aalaga dyan? Love, saan masakit? Sorry. Gusto mo ba dalhin na kita sa ospital? Mommy! Mommy, are you okay? Kay, halika dito. Huwag ka na makisawsaw dyan. Hayaan mo na yung daddy mo. Kamusta, love? Masakit pa ba yung paa mo? Yaya Veron! Pasensya ka na, Marco, ha? Nakatulog kasi ako. Hindi ko namalayan. Bumaba pala si Vanessa. Yaya, dapat lagi may bantay si Vanessa. Dapat lagi may mag-aalaga sa kanya. Pasensya ka na talaga. Hindi naman ako galit, Yaya. Naisip ko nga na baka ako'y nagkukulang sa kanya. Baka nga ako dapat yung nag-aalaga sa kanya. Marco, love, wala akong pagkukulang. Mabuti kang asawa. Kailangan ko lang gawin to para sa pamilya natin. Love, bakit ka ba kasi nagtatatakbo? Sabi nila para ka daw may hinahabol. Kainis talaga yung Vanessa niyan. Agaw pansin kahit kailan. Naman kasi si ate, hindi pa nga okay, pakalat-kalat na. Lexi, di ba may sabihin ka sa akin kanina? Pwedeng kasabot ni Angel si Kiara sa pagkidnap kay Mama at kay Trixie. At kung natunugan ni Angel na Dad is onto her, pwedeng yun yung motive niya to kill Dad and Luigi. Yayayain kasi sana kitang lumabas, Ma. Para makapag-bonding tayo. Gusto ko din sana mag-shopping. Sakto, wala rin akong pasok ngayon. Pwede naman, kaya lang, alam mo naman, sobrang busy ngayon ako with my new position in the organization of the Ladies of the Immaculate Heart. Tita Silvia, pwede niyo po akong utusan kapag may kailangan po kayo, ha? Para naman makabawi ako sa nangyari noon. Sige na, Ma. Kapag di na lang po kayo busy. Oh, is that all? Wala kang sasabihin? Wala na, Ma. Yun lang po. Okay. Oh. Mikay? Ano yan? Kakainin mo ba yan dito? Baka mamaya pag kinain mo yan sa kwarto mo, langgamin ka ha. Dadalhin ko po sana kay Mami. Kawawa po kasi siya kanina nasaktan po siya. Akin na yan. Ako na lang magbibigay sa mami mo. Tita Angel, gusto ko po kasi ako yung magbigay kay Mami. Mikay, di ba sinabi ko sa'yo na huwag ka muna lumapit sa mami mo? Kasi may sakat siya sa isip. Paano kung saktan ka niya bigla? Kita mo nga, hindi niya maalagaan yung sarili niya eh. Kawawa naman po si Mami. Sana gumaling na siya. Mikay, akin na yan. Ako na lang magbibigay sa kanya. Tapos sabihin ko na lang na galing sa'yo. Sige na, pumasok ka na sa loob. Maglaro ka doon. Ang init-init dito. Sige po, Tita. Thank you po. Yun lang?
Dahil sa tsokolate na threaten ka kay Vanessa? Nanay pa rin ni Mikay yun. Hindi matitiis yun ang bata. Ayokong mawala yung takot at galit ni Mikay sa nanay niya. Baka kasi may tsapwera ka. At ayoko mangyari yun. Ilang beses na ako nawala ng pamilya. Hindi ako papayag na pati si Mikay mawala sa akin. Problema ba yun? Eh di gawa mo ng paraan na magalit ulit si Mikay sa nanay niya. Yung tipong halos isumpa niyo na yung sarili niyang nanay. Pinagdaanan mo na yan. Alam mo kung paano magalit ang isang anak sa kanyang ina. Nakikita mo na ba, Bes? Parang hindi pa eh. Bes, ito. Mukhang agent. Baka siya na to. Ay, Atty. Lorraine? Agent Mendez? Ay po. Kaibigan ko po pala si Fons. Buti naman po nakipagkita kayo sa amin. Bakit naman hindi? Kasi wala na si Atty. Carlito eh. Nabalitaan ko nga. Sayang, bait pa naman siyang boss. Agent, may pinapaimbestigahan po noon sa inyo si Atty. Carlito. Yung tungkol kay Angel Sanggalang at kay Kiara Aquino. May kutob kasi kami na sila'y may kinalaman sa pagkawala ni Atty. Carlito. Nandito yung mga papeles na nakuha ko tungkol dun sa dalawa. Di ko nga lang natapos yan dahil na-stroke ako. Bes, Oh my God! Ito sila Kiara at Angel. Dahan-dahan. Okay. Mommy, you can walk na po. Upo ka na doon. Iwan ko muna kayong mag-ina, ha? Diyan lang kayo. Mikay? Tita? Mikay, halika dito. Meron akong surprise for you. Ano po yun? May bago ka ng pet. Wow! Cute! Nagustuhan mo ba? Opo, tita. Pwede ko na po ba siyang bigyan ng pangalan? Oo naman! Ano pangalan niya? Chewy! Chewy! Opo, yan po yung ipapangalan ko sa kanya kasi mahilig po siya mag-chew. Wow! Hello, Chewy! Mami, may bago na po akong pet. Alam mo, Mikay, parang gutom na si Chewy. Pakainin natin siya ng carrots tsaka ng lettuce. Sige po. Halika. Hello, Chewy. Gutom ka na, di ba? Magpakasaya ka ngayon, Angel. Di rin magtatagal. Mabubuking din namin ang koneksyon niyo ni Kiara sa pagkamatay ni Luigi. Hello, Lorraine. Kamusta? Nakausap mo na ba si Agent Mendez? Oo. Medyo marami lang talagang documents na kailangan pong basahin. We need to act fast. Kailangan mawala na si Angel sa buhay namin. Bakit? May ginawa na naman ba yung babaeng yan? I have a feeling na iniisa-isa niyang makuha yung loob ng pamilya ko. Lalo na si Mikay. Malapit na siya sa kanya eh. Besh, huwag kang mag-alala. Bibilisan namin ni Fons to. Si Lexi nga pala, alam niya na nagpapanggap ako. Hindi ko lang alam kung sinumbong niya ako kay Marco or kay Mama Sylvia. Vanessa, kung may sinabi si Lexi, sigurado malalaman mo. Dahil for sure, sinugod ka na ni Ma'am Sylvia. Tsaka Besh, double time na kami ni Lorraine sa pag-iimbestiga para matigil na din yung pagpapanggap mo. Tsaka ito nga, may nakita kaming pictures ni Kiara. Talaga? Oo, kaso 6 years old lang siya dito pero okay na din yun.
At least may idea tayo kung anong itsura niya nung bata pa siya. And sinusuyod ko na lahat ng Kiara Aquino sa lahat ng social media sites. Teka, Lorraine, si Mikay yun eh. Thank you. Bye. Chewie! Chewie, ano nangyari sa'yo? Chewie, wake up! Mikay? Chewie! Mikay, ano nangyari? Mikay, bakit? Mikay! What's wrong? What's wrong? Ito, Angel, si Chewie po wala na. Patay na po siya. Paano siya namatay? Sino nagpakain ng chocolate? Ito! Ate Vanessa, lumapit ka ba kay Chewie? Pinakain mo ba siya ng chocolate? Angel! Gusto ko lang naman makasiguro eh. Tara na, Mikay. Let's drink some water inside. Come on. Relax. Yaya, pero ano yan? Tsokolate. Saan mo nakita yan? Dito. Sa ilalim ng unan ni Vanessa. Halika. Sabihin mo yan sa kanila. Sabihin mo na si Vanessa ang nagpakain ng chocolate kay Chewie. Halika na, sabihin mo! Halika na dito! Oh my God, Fons! Ano yan? Birth certificate ni Kiara at ni Angel. Tignan mo! Ha? Look! Iisa lang ang pangalan ng nanay ni Angel at ni Kiara. Merly Aquino. What? Kaya pala magkasama sila since bata sila. Sinasabi ko na nga ba? Oo nga. Isa lang ang nanay nila, Merly Aquino. Magkapatid si Kiara at si Angel. Kuya! Ayan. Si Yaya Veron ang magpapatunay kung sino ang pumatay kay Chewie. Yeah. Saan mo nakita tong chocolate wrapper na to? Sa ilalim ng unan ni Vanessa. Tita, yan po yung ibibigay kong chocolate kay Mami, di ba? Yes, Mikay. At yan din yung pinakain niya kay Chewie. Walang iya ka? Pinatay mo yung alaga ng anak mo? Mami, pinatay mo si Chewie. I hate you, Mommy. Bad ka! Pinatay mo yung pet ko! Ayoko na sa'yo! Bes, kung magkapatid si Angel at Kiara, hindi malabo na kasambwat ni Angel si Kiara sa mga pinaggagawa niya. Exactly. Kaya nagsisinungaling si Angel nung sinabi niya kaibigan lang niya si Kiara. Dahil ang totoo, bunsong kapatid niya to. Anong gagawin natin? Kailangan tong malaman ni Vanessa. Kriminal ka talaga. Pati si Chewie, pinatay mo? Wala ako alam sa binibintang ni Angel. She just set me up. Siyang naglagay ng chocolate wrapper sa unan ko. Walang binibigay ng chocolate sa akin si Mikay. Ate naman kasi. Hindi mo ba alam na malalason ng rabbit kapag pinakain mo ng chocolate? Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ayan! Napatay mo si Chewie.
Hi, Chewy. Welcome to the family. Oh. Inin mo lahat yan, ha? Para bukas, pagising ng lahat, may pasabog na sorpresa. Good night. Tsaka rest in peace. Hindi ka talaga nag-iisip, ano? Hindi mo ba alam na nakamamatay ang pagpapakain ng tsokolate sa mga hayop? Alam mo, tita, feeling ko talaga sinadya ng babaeng yan eh. Umpisa pa lang ayaw niya na kay Chewy. Nainis. Ayan, pinakain ng chocolate. Ano? Hayop ka, Angel. Pinagmukha mo akong masama sa mata ng anak ko. Humanda ka sa akin. Konting panahon na lang, makakalaban na ako sa'yo. Totoo ba yung sinasabi ni Angel? Na sinadya mong patayin si Chewy? Alam mo, kung miserable ang buhay mo, huwag mo idadami ako ko! Ma! Bakit mo sinisigawan si Ate Vanessa? Abay, pinatay lang naman yung alaga ng anak niya. Ma, huwag ka nang magalit kay ate. Why not? Ako ang may kasalanan. Hindi si Ate Vanessa. What do you mean? Kasalanan ko kung bakit namatay ang rabbit. Ako yung kumain ng chocolate na nakain ni Chewy. Pero nakita yung chocolate wrapper sa ilalim ng unan ni Vanessa. Si Mikay pa nga nagbigay ng chocolate sa kanya. Binigyan na rin ako ni ate ng chocolate. Kaya ako ang may kasalanan. Ako ang sisihin niyo, ma, hindi si ate. Halika na, tita. Pumunta tayo sa kusina. Puntahan ko lang si Mikay. Imposible. Hindi po ako naniniwala na si Lexi yung nagpakain ng chocolate kay Chewy. Bakit naman aakuin ni Lexi yun kung hindi siya gumawa nun? Basta iba po yung kutob ko. Kailangan po natin mag-imbestiga dito. Bakit sure na sure ka na hindi si Lexi yung gumawa nun? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, Angel? Wala po, tita. Mukhang gusto ka talagang i-frame up ni Angel. Ha? Ikaw ang palabasing masama sa harap ng mga tao. What do you mean? Hindi ikaw ang pumatay kay Chewy. At hindi rin ako. Dahil kilala ko kung sino ang totoong pumatay sa pet ni Mikay. Yan. Kainin mo yan, ha? Para bukas, paggising nila, may sasabog na sorpresa. Ha? Good night. So, ibig mong sabihin si Angel ang pumatay? Oo, ate. Tama ako. Sineset up ako ni Angel para pagmukhaing ako yung may kasalanan. At dahil nagpe-pretend kang may sakit, hindi ka makapagsalita. Hindi mo ma-deny yung mga accusation sa'yo. Pero bakit mo kailangan aminin na ikaw yung may kasalanan?
Ate, hindi naman magagalit si Mommy sa akin. Unlike kapag ikaw yung nagkamali, pag-iinitan ka na niya, tapos lalayo pa yung loob ni Mikay sa'yo. Hindi mo na lang tinuro si Angel. Nakita mo naman na siya yung nagbigay ng chocolate kay Chewie. Ate, magagalit si Mami and Kuya sa kanya. Magkakagulo. Baka saktan pa ni Angel si Mami at Kuya. Katulad ng ginawa niya kay Dad. Diba sabi mo, si Angel ang may kasalanan kung bakit namatay si Dad. Sige. Naniniwala ka na sa akin? Oo, ate. Ate, we can't trust Angel. May binabalak siyang masama. Ate, tell me paano ako makakatulong sa pag-iimbestiga mo? Hindi mo na ba ako isusumbong na nagpapanggap lang akong baliw? Hindi na, ate. Salamat, Lexi, ha? Halika. Lexi, pwede bang huwag ka nang makisawsaw sa gulo? Bakit, ate? Pwede akong makatulong sa'yo. Lexi, I'll be very honest with you. Masyado na kasing magulo eh. Delikado pag sumama ka pa. Nakita mo naman, di ba? Madumi maglaro si Angel. Ako na kapatid niya, binaliktad niya. Nakulong ako dahil sa kanya. Ayoko nang ma-endanger ka pa, okay? Ate, alam kong delikado si Angel. Pero paano yun? Hahayaan na lang ba natin siya? Kaya nga kumikilos kami ni Lorene at Fons. Kapag napatunayan natin na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Daddy at ni Luigi, kay Mama Sylvia at kay Trixie, mapaparusahan siya. Lexi, naiintindihan ko kung saan manggagaling ang nararamdaman mo. But we really have to be careful. Kahit ako, hindi na ako makampante dito sa bahay. Ate, bakit hindi mo sabihin yung totoo kay Kuya Marco? Matutulungan ka nun. Hindi pa oras. Baka i-confront na si Angel eh. Kapag nalaman ni Angel na pinaghihinalaan natin siya, baka maunahan niya tayo. Baka makahanap siya ng butas para iligtas yung sarili niya sa mga kasalanan niya. Lexi, pwede niya tayong balikan at isa-isahin tayong gantihan. Intindihan mo ba ako? Gets, ate. Sorry, ah. Sorry, nagduda ako sa'yo. Mikay, ito, tubig ha. Alam mo, hindi naman alam ng Tita Lexi mo na bawal pakainin ng chocolate si Chewie. Huwag ka na magtampo. Alam mo, Mikay, we can buy even up to 5 na bagong Chewie kung gusto mo. And that's not the point. Love niya na si Chewie eh. May emotional investment na siya. Di yun kayang bilhin. Yes, pero hindi rin natin maibabalik si Chewie. But we can love many more Chewies. Diba? Basta, Mikay,
Hindi na sayang yung pagmamahal mo kay Chewie. Tandaan mo yan, ha? Mikay? Mikay? Mikay, I came here to say sorry. Hindi ko naman kasi alam na masama pala ang chocolate kay Chewie. Huwag ka na magalit sa akin. Lalo na sa mami mo. Wala naman siyang kasalanan. Pero wala na po si Chewie. Walang iya ka, Angel. Pati emosyon ng anak ko, pinaglalaroan mo. Wala ka talagang patawad. Padami na ng padami ang kasalanan mo. Ayan, okay na. Parang wala ng tao. Hindi pa din ako makapaniwala sa na-discover niyo. Magkapatid si Angel, pati si Kiara. Ibig sabihin, nagkaanak si Aling Merly pagkatapos si Papa. Parang gano'n na nga. Kasi magkaiba sila ng amay dahil sa birth certificate ni Angel, Sangga lang ang last name niya. Habang si Kiara, Aquino naman. And also, walang Kiara Aquino na nag-match dun sa childhood pic ni Kiara. Bes, wala ka bang idea kung ano nang itsura ni Kiara ngayon? Hindi ko pa siya namimit eh. Nami-mention siya sa akin ni Angel. Pero nakakapagtaka nga na never niyang dinala sa bahay. Palagi silang sa labas nagkikita. Kaya wala akong idea sa itsura niya. Don't worry. Hindi kami titigil sa pag-research hanggat makahanap kami ng taong nakakakilala kay Kiara. Naalala niyo yung teacher ni Angel? Si Mr. Guerrero? Oo. Baka kilala niya si Kiara. Kung magkapatid silang dalawa, baka same school sila. Okay, sige. Kami na bahala kay Mr. Guerrero. I-message ko na. I-message mo na, Bes. Thank you, Fonsa. Noreen. Kung hindi lang talaga umepal yung Lexi na, edi sana si Ate Vanessa na yung pinag-iinitan ngayon. Bakit kaya sinabi ni Lexi na kasalanan niya? Hindi kaya nagsasabuatan si Vanessa at si Lexi? Pinoproteksyon na ng Lexi na yan yung ate mo? Imposible. Ang alam ko, galit pa rin si Lexi kay ate. Bakit inako niya yung nangyari? Ano yun? Dalawa kayo nagpakain ng tsokolate kay Chewie? Matalino si Lexi. Hindi basta magkakamali yun. Hindi kaya nagsasabuatan si Lexi at si ate? Angel, huwag kang kumampante. Tandaan mo, wala kang pwedeng pagkatiwalaan sa bahay ng mga panganiban o kahit saan. Ako lang ang kakampi mo. Ako lang. Teka, sino na rin at Fonzie yun ah? Nag-reply na ba si Mr. Guerrero? Actually, hindi pa. Tawag ko na lang kaya. Ang bilis. Hello, Mr. Guerrero. Yes, this is Attorney Lorraine. Ako po yung nag-message sa inyo. Ah, talaga po? Okay. Okay, I'll see you later. Sige po, salamat. Ano daw? Magkikita tayo mamaya 3 p.m. Okay, sige. Okay. Meet na lang natin doon. Doon ba manggagaling yung Oo, doon. Tara. Ingat, Bes. Ang init. Sobrang init. Bakit nila gusto kausapin si Mr. Guerrero? Ano kailangan nila? Mag-iingat ka, Angel. May balak silang di maganda. Maraming nalalaman yung Mr. Guerrero na yan sa atin. Kaya Kiara, gawan mo ng paraan yung Mr. Guerrero na yan.
siguraduhin mo na hindi siya makakapagsalita. Sige na, anak. The flowers and chewy na. So you can let go of her na, Mikay, ha? Bye, Chewy. Nakakalungkot na kasi wala ka na agad. Goodbye, dear Robin. Sige na, anak. Let's go. Daddy, pwede bang dito po muna tayo? Gusto mo, anak? Let's go to a pet shop. Let's buy another chewy na lang. Ayoko po, Daddy. Hindi naman po mapapaltan si Chewy eh. Just like your mom, Mikay. Kahit may gustong pumalit, nag-iisa lang siya. Mikay! Marco, hayaan mo na siya. Eh, sino ba naman anak gaganahan kung tulala yung mother niya? Mikay? Tay! Ka nandyan? Tao ba dyan? Dali lang. Ang bilis naman itong mga to. Sabi on the way pa lang. Kiara? Marco, hayaan mo na si Mikay. Huwag mo na siya idamay sa kung ano man nangyayari dyan kay Vanessa. Ma, part ng healing process na yung makasama yung pamilya niya. Na may maganda siyang relationship sa amin. Alam mo naman yung pinagdadaanan ni Vanessa eh. Ay, hindi pa malinis yan. Ulitin mo yan. Hindi ba lahat naman tayo may pinagdadaanan? Nakalimutan mo naman nangyari sa daddy mo at kay Luigi? Look, kung hindi pa naman siya magaling, ba't ayaw mo na lang siya ibalik sa mental facility? Ma, no. Dito lang siya. Mag-ingat ka dito mamaya, Kat-Kat, baka mabasag mo pa yan, ha? Look, between your wife at yung anak mo, dapat mas pinaprioritize mo si Mikay. Mas kinakailangan ka ng anak mo. Ma, they both need me. I can't choose one over the other. I'm not saying na pabayaan mo si Vanessa. Pero kung nandun siya sa mental facility, at least panatag tayong lahat na hindi siya madidisgrasya o hindi naman kaya siyang makakadisgrasya dito sa bahay natin. O, di ba bantayan ko siya? At ano? Uubusin mo na lang lahat ng opportunities mong kakabantay sa kanya? Nandito tayo sa mundo para mamuhay. Hindi para mag-alaga ng isang katulad niya. Kat, hindi ka pa rin ba tapos? Anong petsa na? And Marco, asan yung sir mo? Nakalabas ako sa sir mo. Naku talaga naman. Sige na. Dito na kaya siya? Galing daw siya sa school kanina eh. Katukin mo. Oh my God, ba't may basa? Ay! Pintura ba yan? Oh my God, Fons! Hindi yan pintura! Ano? Oh my God! Dugo! Oh my God!
Si Mr. Guerrero, Mr. Guerrero! Ano ba nangyayari sa kanya? Nakalahak, Mr. Guerrero! Mr. Guerrero! Buksan niyo to! Diyos ko, kaninong dugo to? Mr. Guerrero! Ayan! Bumukas! Oh my God! Oh my God! Baka madami ka tayo kaya? Mr. Guerrero! Anong nangyari sa'yo? Sino gumawa sa'yo nito? Kiara! Oh my God! Mr. Guerrero! Diyos ko! Sumukot tayo ng ambulansya! Bones! Sandali lang ito! Bilisan mo! Mr. Guerrero, kumapit ka! Lumaban ka! Hello! Magpadala ko kayo ng ambulansya dito sa 1013 na Street, Quezon City! Pakibilisan mo! Bones! Diyos ko! Sandali lang, Mr. Guerrero! Pakibilisan mo! Mr. Guerrero, lumaban ka! Ate, gusto kong makatulong sa'yo. Kaya, tinext ko na si Ate Lorraine. Ang sabi ko sa kanya, dito na lang sa cell number ko tumawag para makapag-usap kayo. Lexie, salamat ha. Baka kasi may makahuli pag gumagamit ako ng landline eh. Alam ko naman binabantayan ako ni Angel. Ate Lorraine. Babantay lang ako rin. Hello, Lorraine. Besh, hindi na namin nakausap si Mr. Guerrero. Atras siya? Hindi. Dinala na siya sa ospital. May sumaksak sa kanya. Ano nangyari? Hindi ko nga rin alam eh. Basta naabutan namin siya dito, naduguan na siya. Pero, nasabi niya kung sinong gumawa nito sa kanya. Si Kiara. Oh my God. Baka nalaman ni Angel na may plano kayong kausapin si Mr. Guerrero. Hindi kaya may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mr. Guerrero? Besh, hindi malayo. Galing mismo sa bibig ni Mr. Guerrero na si Kiara may gawa nito sa kanya. Lorraine, Fons, mag-iingat kayo ha. Update ka na lang namin. Okay. Ate, nakakatakot si Angel. Tatawag na lang po kami kapag mayroon ng update kay Mr. Guerrero. Pwede na po kayo umuwi. Magpahinga para parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Siguro sa inyo parang walang nangyari. Pero para sa akin na nakita yung nangyari kay Mr. Guerrero, maraming nangyari. Takot na takot ako. What if nandun yung killer? Isang pinto lang yung harang dun sa bahay ng biktima. Bes. And one more thing. Pag-check ko sa GC ng barkada namin, wala man lamang nakamusta. Some I've known 10, 20 years. Wala man lamang nagsabi, kamusta kayo dyan? Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. It's okay. It's gonna be okay. It's okay. It's okay. It's okay, Bes. It's gonna be okay, okay? It's gonna be fine. Kamusta po pala kayo? Na yung nawitas ninyo sobrang stressful. Kumalma po kayo at kumanta na lang. Kakanta ko? Hindi na po. Unahin niyo na po muna yung investigasyon. Mas importante pong malaman natin kung sinong sumaksak kay Mr. Guerrero. Angel, ito yung susuotin mo sa induction mo for the Ladies of the Immaculate Heart. Ako, salamat, Tita Sylvia. Alam mo, Angel, maganda yan na nagsisilbi ka sa simbahan. Para naman gumanda ang buhay mo. Tignan mo yung buhay ko. Always blessed. Ma! Oh, Lexie, ano nangyari? Ano ka sa kanya? Lexie, anong meron? Ma'am, Oh, Veron, bakit? may mga pulis sa labas. Hinahanap si Angel. May ginawa ka masama?
ginawa mo, Angel, ha? Bakit ka gustong kausapin ng mga pulis? Ano, araw-araw na lang tayo pupunta ng kapulisan? Ma, what's wrong? May problema po ba? Magandang gabi po. Ano naman ang kinaganda ng gabi? I'm sure pinagchichismisan na kami ng mga kapitbahay namin dahil halos araw-araw niyo kami pinupuntahan dito. Magandang gabi po ulit, ma'am. Inspector Andrew Vergara po. Meron lamang po kami mga katanungan kay Miss Angel Sanggalang. Uy, ano ginagawa mo dyan? Makakaloka naman. Kilala niyo po ba si Mr. Joey Guerrero? PE teacher sa St. Bernard High School. Opo. Bakit? Natagpuan siyang duguan sa mismong bahay niya. May sumaksak sa kanya. Ano naman po kinalaman ko dyan? Bakit ako yung hinahanap niyo? Ayon po sa nagbigay sa amin ng tip, ang sumaksak sa kanya ay si Kiara. Nakilala niyo raw. Di ba yun yung pangalan ng kaibigan mo? Kiara yung first name niya, di ba? Oo, kuya. Pero sino bang Kiara yan? Ang daming may pangalan na Kiara. Pero meron po kayong kilalang Kiara. Oo, pero sino nga pong Kiara? Anong apelyido niya? Ang daming may pangalan ng Kiara. Baka kapangalan lang ng kaibigan ko yan. Ayon sa natanggap naming tip, nag-aral kayo sa parehong high school nung Kiara. Sir, public high school po yun. Ang dami nag-aral doon. Hindi ko naman maaalala lahat ng pangalan ng mga estudyante doon. Angel has a point. I mean, she's not expected to know everyone. Kumikilos lang ho kami ayon sa nakukuha naming tip. Sino po ba kasi yung nagbigay sa inyo ng tip? Bakit ako kinukunik dyan sa pagkamatay ng dati kong teacher? Hindi pa po namin pwedeng i-disclose ang pangalan niya. Nasa early stage pa lang po ang investigasyon. At kailangan po namin protektahan ang seguridad nila. Pwes, nakuryente po kayo. Hindi ko kilala yung Kiara na yan. Tsaka pwede ba, huwag niyo akong dinadamay dyan. Nananahimik po ako dito. Pasensya na po. Let's just hope na gumaling si Mr. Guerrero. Siya lang ang makakapagsabi kung sino yung Kiara na tinutukoy niya. Meantime, nire-recover namin ang CCTV footage kung saan nangyari ang krimen. Ay, naku, ito na nga. Mga chismosa. Hoy, hindi naglilinis kami dito. Asus, wag nga Tsaka isa pa, nalinis ko na yan kanina umaga. Kasi naman, Yaya Beron, nakikibalita lang kami. Paano ba naman kasi itong si Angel? Naku, bagong krimen na naman. Uy, ito naman kinausap lang ng polis. Feeling mo suspect na. Ay, wow! Para first time ni Angel, hoy, te. Lagi naman napaghihinalaan yan. Ay naku, hanggat walang matibay na ebidensya laban sa kanya, wala siyang kasalanan. Sabi nga ni Ma'am Vanessa na magaling na lawyer, you are innocent until proven guilty. Well, sabi din sa isang kasabihan, kung may usok, may apoy. Kung may baha, may ulan. Kung kumulog, tiyak, kikidlat. Uy! Awat na. Lalabas din ang katotohanan. Walang sikretong hindi nabubulgar. Ay, perfect ka dyan, Bobby. Kaya favorite ka ng mommy. Pwede ba? Ipagdasal na lang natin yung mga amo natin sa kaguluhang ito. Diyos na lang talagang makakatulong sa pinagdadaanan natin. Angel, Kuya, totoo bang magkaiba yung Kiara na kaibigan mo dun sa Kiara na hinahanap ni Inspector Vergara? oo naman.
tingin mo ba nagsisinungaling ako sa polis? Hindi naman. Nagtataka lang ako. Bakit kasi ikaw yung ituturo ng mga nagtip sa polis? Naku kuya, baka nalito lang yung mga nagtip sa polis. Pero sigurado ako na ibang Kiara yung hinahanap nila. Palagi ba kayong nagkikita ng best friend mo? Minsan. Hindi ko pa kasi siya nakikilala eh. Hindi ko rin alam yung itsura niya. Naku kuya, mahiyain yung si Kiara. Well, just in case, I'd like to meet her. Gusto ko rin naman makilala yung mga tao sa buhay mo. Si Angel, ang tagal-tagal na natin magkakilala. Wala ako alam sa past mo. Sige kuya. Pitin ko lang to. Ano ba naman yan? Ang tanga-tanga mo naman, Kiara. Napakasimple na nga lang ng intro ko. Hindi mo pa magawa. Dapat tinuluyan mo na yung Mr. Guerrero na yun eh. Malay ko bang mabubuhay pa yung hayop na yun? Dapat dinouble check mo. Ayan tuloy. Nasabi niya na ikaw ang sumaksak sa kanya. Pati ako damay sa investigasyon. Hihinala tuloy sa akin si Kuya Marco. Dinay mo lang ako. Aba, magagawa ako. Mapapagod lang sila kakahanap sa akin dahil hindi nila ako makikita. Kasalanan ni Vanessa yan. Nagsasabwatan sila magkakaibigan para mapahamak ka, para mabuko ka. Malamang sila yung witness na sinasabi ng mga pulis. Bad shot tuloy ako kay Ma'am Sil. Tapos ang init pa ng mata sa akin ni Kuya Marco. Kailangan mong gumawa ng paraan para mapagtakpan yung paghihinala nila sa'yo. Gumawa ka na eksena kay Vanessa. Gawan mo ng paraan para mapalayasin si Vanessa sa bahay ninyo. Sirain mo yung plano nila magkakaibigan laban sa'yo. Pag napalayas mo yun si Vanessa sa bahay ninyo, mawawala yung tinik sa larangan.
Mikay, okay ka lang ba? Napasok ka ba? Okay lang po ako, Daddy. Angel, ikaw. Okay lang ako, Kuya. Tony, Kat, di ba kabilin-bilinan ko? Papatayin niyo yung mga kandila sa altar. Mahirap para maintindihin yon. Ma'am, promise po, pinatay ko po lahat ng kandila bago po ko matulog, ma'am. Yes po, ma'am. Totoo po yun. Tinanong ko pa nga po itong si Catherine eh. Eh di bakit nagkasunog? Kayong dalawang may kasalanan nito eh. Tita, hindi na po silang pagalitan. Wala po silang kasalanan. Eh di sino? Kilala ko po kung sino. Si Ate Vanessa yung may kasalanan. Si Ate Vanessa yung may kasalanan. Pinapahamak mo na naman ako, Angel. Bumaba ako para kuhanan ng tubig si Mikay. Tapos ate, nakita kita. Sinunog mo yung altar. Sinubukan niya kitang pigilan eh. Pero nagtatatakbo ka sa taas, hindi kita nahabol. Wala ka pa talagang Ma, tama na, Ma! Ma, tama na! Love, dahil ba talaga sa'yo kaya nagkasunog? Kuya, papaniwalaan mo ba talaga si ate? Mentally unstable siya. Kitang-kita ko siya nagsindi ng kandila. Pero kung ayaw mo maniwala sa akin, wala na akong magagawa doon. Sino pa bang nakita sa inyo? Mami na kayo! Ikaw lang talaga nagdadala ng gulo sa bahay nito. At ikaw naman, pinagtatanggol mo yung babae Hindi mo na napapatunayan! Matalas na kasi kayo dito. Vanessa, you leave this house! Hindi mo naman ata susunogin mo. Lumalis Ano ba? ka na dito. Tama na! Ma! Umalis ka na dito! Bakit ba naniniwala ka agad? Tama na, Ma! Tama na! Tumigil ka na! Tita, delikado na dito. Paano kung next time, hindi natin alam yung gagawin niya, edi nasunog na tayo? Kaya nga, mabutit nakita mo siya. Tita, paano kung sa susunod, manaksak na lang siya bigla? Kayo yung targetin niya. Alam pa man din niya, nagalit kayo sa kanya. Tita, paano kung bigla na lang kayo atakihin? O kaya ginawa niya yun kay Lexie? Tagal ko na kasi sinasabi kay Marco, delikadong nandito si Vanessa eh. Ate, hindi ako naniniwala sa sinabi ni Ate Angel na ikaw yung nag-cause ng fire. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Fini-frame up na naman niya ako. Pasensya ka na, ate. Eh, ang hirap din kasing paliwanagan ni Mami. It's okay. Ang tingin niya kasi sa akin, baliw ako eh. Hayaan mo, ate. Ako mismo magpapaliwanag sa kanya. Gusto lang akong gantihan ni Angel. I have a feeling na alam niya na iniimbestigahan na siya. Ate, sabihin mo na kaya kay Kuya Marco yung totoo. Sasamahan kita. Asawa ka niya, mas maniniwala siya sa'yo kaysa kay Angel. Ate, aminin mo nang hindi ka totoong baliw. Tita, hindi kaya ipakuha mo na lang ulit siya sa mga taga-mental? Hindi tayo matatahimik hanggat nandito siya. Tumawag na kaya kayo ng ambulansya para makuha na si ate. O, tama ka. Hello, Doc. We need your help. We don't feel safe living under the same roof na nandito si Vanessa. Pwedeng pakuha niyo na siya? Ngayon na? Sige po, Doc. Salamat. Alam mo, love, bata pa si Mikay. Dali siyang maimpluwensya ng mga tao sa paligid niya. Gaya nung nangyari kagabi. Kaya iba pa rin talaga kung mahaplos mo siya. Mas galing sa puso yon. Gustong-gusto ko, Marco. Natatakot lang ako na hindi niya ako pansinin. Parang sama-sama ako bigla. Sige na, love. Unahin ko muna magpaliwanag kay Mama. Dito ka muna, ikaw na bahala kay Mikay, ha? Ate, saan ka pupunta? Kung pupuntahan mo si Mikay, wala siya sa kwarto niya. Andun siya sa sala, oh. Dun.
okay? Yeah, I'm fine. Bakit may ambulansya dito? It's not for me. Para kanino? It's for your wife. Nag-usap na tayo, di ba? Sinabi ko na sa'yo na hindi aalis dito si Vanessa. Marco, you listen to me. Malala na yung asawa mo. Anong gusto mong mangyari? May mamatay dito sa bahay dahil sa mga pinagagawa niya? Di ba nagsunog siya dito sa bahay? Hindi mo ba alam nanganganib tayong lahat ng dahil dyan sa asawa mo? What will it take para magbago isip mo? Wake up! Ma, hindi kayo pwedeng mag-decide para kay Ate Vanessa. Si Kuya pa rin ang asawa niya. What happens in my house stays under my rules. Kung gano'n, aalis na lang kami dito. Hindi mo isasama si Mikay. But she's my daughter. Namuntik nang mapahamak ng dahil dyan sa asawa mo. Tapos gusto mo, kayong tatlo lang magkakasama? Marco, mag-isip ka nga, paano naman si Mikay? Ano, nasa panganib yung bata dahil sa sobrang pagmamahal mo dyan sa lintik na Vanessa niyan? Marco, hayaan mo nang gumaling ang asawa mo. Tulungan mo siya. Lalo na siyang lalala dito sa bahay dahil we do not have the professional care that she needs. Mikay! Vanessa, halika. Halika. Halika, anak. Come on. Halika. Vanessa, sasama ka sa kanila ng maayos, ha? Vanessa, sasama ka sa kanila, ha? Ibabalik nila ako sa facility. Hindi pwede. Hindi nila ako makukuha. Nurse, kunin niyo siya. Ayoko! 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 Love, makinig ka sa akin. Love, mahal na mahal kita. Ayoko malayo ka sa amin ni Mikay, pero kailangan ko itong gawin. Sumama ka na sa kanila, love. Sige na. Sige na, love. Sumama ka na sa kanila. Aalagaan ka nila doon, okay? Sumama ka na sa kanila. Sige na. Marco, no. Huwag kang pumayag. Ito talagang plano sa akin ni Angel. Gusto niya akong mawala. Sige na po. Ayoko! Vanessa, sumama ka na sa kanila, please. Ha? Makikita mo rin naman ang pamilya mo pag magaling ka na. But right now, you are a threat to all of us. Kay Marco, lalong-lalo na kay Mikay. Vanessa, kung mahal mo sila, sumama ka na papuntang facility, please. Ate Lorraine, si Lexi to. Hello, Lexi. Naku, sorry. Galing ako sa meeting kasi. Bakit ano nangyari? Si Ate Vanessa kasi, dadalhin na daw siya sa mental facility. Ha? Hindi pwede. We need Vanessa here. Mawawala ng saysay ang lahat ng pag-iimbestiga natin pagka makulong siya sa facility. Ayun nga, anong gagawin ko? Hawak na nila si Ate Vanessa. Love, dadalawin ka namin doon kahit araw-araw pa nandun kami ni Mikay. Sumama ka na sa kanila. Sige na, please. Hindi ako pwedeng bumalik sa mental facility. Masisira ang mga plano ko. Mas lalong mananalo si Angel. Come on, anak, let's go! Marco! 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 Fons. Bes, hindi pwedeng makulong si Vanessa sa mental facility. Alam ko. Kaya lang paano gagawin natin? Desisyon yun ng pamilya niya. Wait, what if itakas natin siya? Oo! Kapag madaling araw, mas madaling tumakas. Walang ibang tao. Ano? Isasakay ko siya sa kotse ko. Kasi wala namang ibang sasakyan si Vanessa. Nakarating siya sa mental facility gamit yung ambulansya, di ba? Fons, makikita ka ng CCTV, madadamay ka. Eh, didilay ko! Gagawa ako ng kwento
Sasabihin ko nakisakay lang siya sa akin. Basta mas okay pag nasa labas ng mental facility si Vanessa. Sana nga. Sana magbago ang isip ng pamilya niya. Sana hindi na siya ibalik ni Ma'am Sylvia dun sa facility. Sige, ate, bilisan mo! Sige na, magpakalayo ka na! Bilisan mo! Ay, sige! Please, sumama na kayo sa amin! Ayun, please, huwag mo na kayo pahirapan! Bakit na ang kulit niyo? Please, huwag mo na kayo pahirapan! Sabing ayoko eh! Kuya, sa Antipolo, sa kaibigan ko, tara na! Teka lang, ma'am. Ang layo po niyo, saka ang traffic pa. Kuya, ako na bahala sa boundary mo. Tara na po, kailangan ko na umalis. Sige na, kuya! Kuya, sige na, halika na! Kuya, bilis, dali! Ang dami-dami niyong naghabol at humarang sa babaeng yan. Nakawala pa rin siya? Sorry po talaga, ma'am. Nananakit din po kasi yung pasyente. Eh, di rin naman po namin siya pwedeng saktan. You had one job to do and you failed! Man, that's enough. First of all, hindi mangyari to kung di mo kami binigla na ibalik agad si Vanessa sa mental facility. Sana prepare ko muna siya, di ba? Eh, anong gusto mong mangyari? Magkaroon ng sunog ulit dito? Baka naman next time tayo nang ihawin ng buhay ng babaeng yon. Concerned din naman ako kay ate, pero may point si Tita Sylvia. Mas magiging safe at panatag si Ate Vanessa kapag binalik siya sa mental facility. Oo na. Nangyari na yung nangyari. Pero tignan nyo, imbis na mapabuti, napasama lalo, nakawala siya. Please, huwag kayong titigil agad di nyo nahanap si Vanessa. Opo, sir. Hi, Mommy! Merienda tayo dito. Perfect Parang ang sarap niyan. Yes! What do you want? Ay, ang perfect nito. Croissant. Divine. Isa lang ako, nagda-diet ako. Ay, hindi ba? Wala nang diet-diet ngayon. Iba, lumamon tayo. Chubibog tayo nga. Uy, kakain pa kayo? Hindi ba tayo tutulong maghanap kay Ma'am Vanessa? Uy, alam niyo dapat na siya ibalik sa mental facility. Yun ba talaga ang tamang solusyon? Eh ano? Ako, may sakit siya. Delikado siya. Eh, di ba mas mabilis gumaling ang tao pag inaalagaan? Kung ipapasok natin si Ma'am Vanessa dyan sa mental facility, eh di mas lalong malalayo siya sa family niya. Tumigil na kayo. Pareho kayong may punto. Pero sa sitwasyon na to, magtiwala na lang tayo dun sa rekomendasyon ng doktor kasi siyang mas nakakaalam kung anong makakabuti dun sa pasyente. Dun ba sa facility o kasama niya yung pamilya niya? Diyos ko, buti na lang enough yung anda ko pambayad sa boundary ni Manong. Foods, thank you Pala desisyon naman kasi yung mother-in-law mo. At bala ka pa talagang ibalik sa facility? Alam mo, hindi lang si Mama yan. Pinlano to ni Angel. Siniraan niya ako sa buong pamilya ko para mailayo ako sa kanya. Pero hindi ako papayag na ibalik ako sa mental facility. We're close to finding out the truth about Angel. Mas mabuti na din na nandito ka. At least mas makakakilos ka ng free. Matutulungan mo kaming hanapin yung Kiara na yun. Nag-aalala lang ako kay Marco pati kay Mikay eh.
I'm sure hindi titigil yun sa paghahanap sa akin. Halika, pumasok na muna tayo sa loob at mainit. Hindi tayo mag-usap. Sige na, mauna na kayo. Susunod na lang ako sa inyo. Convoy ako. Sige, sir. Kuya, aalis ka rin? I can't just sit inside knowing na nawawala si Vanessa. Mo kasi Lexi, partly this is your fault din eh. Kung di mo sana siya pinatakas, di sana hindi nagkagulo yung lahat. Pero kuya, you don't understand. I did that because I know na hindi dapat mabalik si Ate Vanessa sa mental facility. Pero Lex, hindi pa nga kasi siya okay. Okay, understand, naawa ka sa kanya. Pero dahil sa ginawa mo, lalo lang siya napahamak. Maayos ka? Hindi ka mentally unstable? Kailangan ko lang gawin to dahil kailangan ko maimbestigahan si Angel. Malakas kasi yung kutob ko na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Luigi at ni Dad. Actually, kuya, yung totoo, si Ate Vanessa. Lexi! You stop it! Stop defending yourself! Ikaw din naman may kasalanan ng lahat ng to eh! Time's running out, I gotta go. Babalita ko na lang kayo pag nahanap ko na si Vanessa. Kuya, sasama ako. Tutulong ako sa paghahanap kay ate. Hindi titigil si Marco hanggat hindi kanya nakikita. Bukas na bukas, hahanap tayo ng pwede mong lipatan. Hindi rin ako pwedeng magtagal na nagtatago. Every second counts. Pag matagal ako nawala, baka magising na lang ako tuluyan ng mawala yung loob sa akin ng asawa at anak ko eh. Ay, huwag kang papayag, bes! Laban lang. Lalaban talaga ako. Babawiin ko lahat ng inagaw sa akin ng Angel na yan. Anong first order of business mo? Tuloy natin ang paghahanap kay Kiara. Aalamin natin kung sino siya at kung ano ang alam niya tungkol kay Angel. Kaya namimiss niya si Luigi. Baka pumunta siya ron sa mga places kung saan kami pumupunta before as a family. Alam mo, mahirap i-assume yan, lalo na naubusan na tayo ng oras. Tama ka. Kailangan natin ng tulong. Tawagan kaya natin sila Lorraine at Fonz. Wag! Huwag mo silang tawagan. I-surprise na lang natin sila. Bakit? Malay mo, nandun si ate. Pag nalaman nilang papunta tayo, itatago nila si Ate Vanessa. Tara na. Asa na kayo? Malapit na po kami sa bahay ng Fonz. Sana nga dyan nagtatago yung baliw na Vanessa yan. Kapag nakita nyo siya, idiretso nyo na siya sa facility. If needed na doble-doble ang bantay niya, gawin nyo. Dangerous talaga yung babaeng yan. Enough. Ay basta, ayoko nang bumalik dito yung Vanessa yan. Secure her and do not let her escape this time. Okay, Lorraine. Sige, bye-bye. Nandiyan agad yung delivery. Okay, pause muna ang pag-aalala. Kakain tayo ng masarap, ha? Sandali lang. Sandali lang! Sabi kasi 10 minutes pa eh. Ang bilis naman kasi. Marco, Angel. And friends. Nagsama pa talaga kayo, ha? Ba't parang kabado ka? May tinatago ka ba, ha? Anong kailangan nyo? Si ate. Nasaan si ate? Bakit ako tinatanong nyo? Hindi ba nasa inyo siya? Unless... OMG. Don't tell me umalis siya nang hindi nagpapaalam. Fonso, tumakas siya. And we're all looking for her, kaya please naman. Kung alam mo kung nasan siya, sabihin mo na sa amin. Fon, sige na. Pero wait ko talaga, Nos, nasan yung beshi ko? Saan kayo nagsusuot yung kaibigan ko? Tigilan mo nga yung drama mo. Ang pangit mo umacting. At ang pangit din ang tabas ng dila mo. Ate! Hoy! Ano ka ba? Napapasok ka ng trespassing yan! Wala siya dito! Vanessa?
Tara na! Huwag kang pumasok dyan! Hoy! Hoy! Tayo! Hoy! Saan kayo pa? Lumabas kayo! Angel! Marco! Huwag kayong pumasok sa bahay ko! Vanessa! Trespassing yan! Trespassing Vanessa! yan! Ate! Ano ba kayo? Ako dito, tapos kayo doon. Hoy! Bakit ba ayaw nyo maniwala sa akin? Wala nga siya dito! Eh di patunayan mo. Kuya, kailangan natin i-check lahat ng mga kwarto. Sorry, Fons, but we have to do this. Marco, no! Angel, ano ka ba? Hoy! Yung mga DVDs ko dyan, ha? Si Lexi. Hello? Kuya Fons. Kasama mo ba si Ate Vanessa ngayon? Papunta dyan sina Kuya at Angel. Panira talaga yung Angel sa plano. Lexi, thank you Kami na bahala dito. Basta mag-iingat ka ha. Bantayan mo si Mikay, please. Oo, ate, promise. Sige na, sige na. Bye. Saan ang next destination mo? For sure, pupuntahan nila si Lorraine next. Paano kung lituhin natin sila? Sabihin mo kay Lorraine, magkita kami sa puntod ni Papa. Hindi naman siguro may isip ni Angel na pumunta doon ngayon, no? Sandali lang. Ito, best phone, gamitin mo. Dito ka namin kukontakin, ha? Tumakas ka na. Ako nang bahala kay Angel tsaka kay Marco. Sorry, love. Kailangan ko munang lumayo sa'yo. Pa, akala ko nung nakilala ko si Angel, mas magiging masaya ako. Mas luluwag na yung buhay ko, mas tatahimik na. Pero bakit ganun pa? Bakit parang mas gumulo yung buhay ko, yung pamilya ko? Nung dumating siya. Sana hindi ko na lang siya nakilala kung ganun din pala eh. Magkanya-kanya na lang muna tayo. Basta tawagan niyo ako kapag nakita niyo si ate, ha? Okay, ma'am. Doon kayo. Dito ako maghahanap. Sige po, ma'am. Hello, kuya? Nandito na ako. Basta balitaan mo ako kapag may update na yung mga pulis, ha? Tutuloy ko pa rin yung paghahanap kay ate. Tingin mo nasa sementeryo si Vanessa? Hula ko lang, kuya, na nandito siya. Pero sasabihan naman kita agad kapag nakita ko siya dito. Angel, ano ka ba? Hoy! Yung mga DVDs ko dyan, ha? Lumabas kayo dyan! Hindi mo ako matatakasan, ate. Kapag nakita kita, hindi na kita ibabalik kay Kuya Marco. Patatahimikin na kita forever. Hello, Lorraine. Nandito na ako. Nasa ka na? Teka. Angel.
Aling Marley, ano nangyari sa inyo? Akala ko tinakasan niyo ko. Hindi ako tumakas, may kumuha sa akin. Main ka ha? Ay! Gutom ka, diba? Ay, mo! Ayaw mo? Matagal ako bago ako babalik dito. Oh. Migil ka na nga! Ayaw mo ako. Tubig. Salamat ka nga, pinapakain kita. Pinapainom pa kita. Inom ka. Tigilan mo ako! Malis ka na lang! Ayaw mo. O, sige. Diyan ka lang, ha? Kang aalis. Huwag kong bigyan ng sakit sa ulo. Sakit ka na nga sa ulo, ibibigyan ka. Nahimik ka! Kain na nga, ayaw pa. Buti na nga lang nakatakas ako dun eh. Hindi ko na nga alam kung saan ako nagpupunta, kung saan ako natulog. Hanggang sa... naisip akong bumalik dito sa puntod ng papa mo kasi... pakiramdam ko ligtas ako dito. Pakiramdam ko pinoprotektahan niya ako. Anong ginagawa mo rito? Tinatakasan ko si Angel. Hindi ka pa rin tinitigilan ng anak ko? Aling Marley, dalawa ho pala yung anak niyo. Oo. Si Angel pati si Kiara? Oo. Nung iniwanan ako ng papa mo, meron akong bagong kinasama. Akala ko paninindagan niya kami ni Angel eh. Iniwanan din niya ako nung pinanganak ko si Kiara. Palagay ko magkasabwat silang dalawa. Si Angel pati si Kiara sa panggugulo sa pamilya ko. Hindi na ako magtataka kung ganun. Hindi na ako magugulat kung yan ang sasabihin mo. Noon pa man, kakampi na yan dalawang yan. Buksan mo na. Tara. Hoy! Saan kayo pupunta ang dalawa? Ha? Saan kayo pupunta? Halika kayo rito. Halika kayo rito. Saan kayo pupunta? Tatakas kayo? Tatakas kayong dalawa? Siya po kasi. Siya po yung may gustong maglaro sa labas. Samahan ko lang. Ano kaya kung gusto na maglaro, ipapahama ka rin ito? Ako yung nagsabing na tumakas siya. Bakit sinisigawan mo ko? Ha? Gusto mo mapalo? Ayan, sige. Palo! Masok kayo doon! Hindi kayo makakatakas. Huwag mo na lang pansinin. Ano binubulong-bulong niyo dyan? Wala po. Rebelde si Angel. High school pa lang yan. Nilayasan na ako. Bumalik lang siya sa bahay para kunin si Kiara tapos sinunog niya ang bahay ko. Pero kung masama si Angel, nakakatakot si Kiara. Para siyang may saltik sa utak. Nakakatakot. Sa una magpapaawa sa'yo, pero ang totoo, demonyo siya. Alam niyo ho ba kung nasan si Kiara?
Hindi ko alam eh. Ang alam ko kung saan-saan tumitira yun eh. Kailan niyo siya last nakita? Sa ospital. Siya yung kumuha sa akin. Ha? Si Kiara ho ang kumuha sa inyo sa ospital, hindi ho si Angel? Ate! Si Angel. Nandito anak ko. Mahaba pong kwento eh, pero pwede ho ba, Aling Merly, huwag muna tayo magpakita sa kanya, ha? Magtago muna tayo. Doon po tayo. Sige na. Ate! Aling Merly, dito. Malap, si Angel. Ate! Gusto mo maglaro, ha? O sige. Tago-taguan tayo. Baka maabutan tayo ni Angel. Dito na lang ho tayo. Huwag ho kayo maingay, ha? Marinig kayo ni Angel. Sino bang Angel? Huwag ho kayo maingay. Tago-taguan, maliwanag ang buwan. Hindi naman si Angel yan eh. Eh, paano siya yung kapatid ko eh? Vanessa, si Angel ang kapatid mo sa ama. Si Kiara yan. Kami na ang bahala maghanap sa asawa ninyo. Tatawagan namin kayo kapag may update na. Ate? Nay, nagulat ka ba? Napakahayop mo, demonyo ka, bata ka. Ulang! Tulungan niyo ako! Kung siya ang totoong Kiara, eh nasa na kaya yung totoong Angel? Yung totoong kapatid mo. Panibagong paghahanap na naman ito. Nasaan ang ate mo? Nasaan? Sagot!